Karina's POV. Wala na bang mas mabilis sa pagdadrive mo? Natatarantang tanong ko. It's the fastest I can drive. There's a speed limit, sweetie. And by the way, stop biting your nails. Sabi niya. Napatingin naman ako sa sarili ko. Di ko napansin na kinakagat ko na pala yung mga kuko ko. Ew, ka-dear. Bakit? May masama ba? Hush! Tanga ka talaga, Karina. Malamang oo. Ang tanda-tanda mo na para gawin yan eh. Just stop, okay? My twin is getting hard, you know. You're just too cute. I can't help it. Sabi niya na may ngiti sa muka. May kakambal ka? Sigaw ko. Di man lang niya sinabi na may kakambal pala siya. Agad naman siyang napangiwi sa pagsigaw ko. Will you stop shouting, lady? You'll get us in an accident. You'll never see my twin if that happens. Natatawang sabi niya. Iminuwestra ko naman na ni-zipper ko yung bibig ko. Gusto ko pang makita yung kakambal niya, no? Gwapo ba? You really wanted to see my twin, don't you? He playfully said. Tumango lang ako ng tumango. Bigla siyang huminto. Nandito na pala kami sa kumpanya. Too bad, we arrived. Maybe you could see my twin another time? Sabi niya, nang hinayang naman ako. Pero di ba nga twin? Kaya magkamukha sila, di ba? Lumabas na siya ng sasakyan at pinagbuksan ako. Hinawakan yung kamay ko at sabay kaming tumungo sa elevator. Nagsitabi yung ibang employee at nang tumunog yung elevator, ay agad namang nagsilabasan yung sakay nito at hinila na ako ni Bryle sa loob. Saan ba nakatira yung twin mo? Curious na tanong ko. Di ko kasi alam na may twin siya. Akala ko ko iho siya. Tiningnan niya lang ako at tumingin sa baba. Ha? Takang tanong ko. Nginuso niya naman ang baba. Ha? Sa sahig? Oh, anong meron sa sahig? Tanong ko. Napatingin lang siya sa akin na nakanganga. Oh, anong nangyari sa'yo? Tanong ko ulit. Napailing-ili lang siya na tila di makapaniwala. Really, sweetie? Tanong niya. Ano na? Saan ba siya nakatira ng mabisita natin? Seryosong sabi ko. You'll get to see it during our honeymoon, sweetie. Sabi niya. Di ba dapat him? Bakit it? Hindi naman bagay yung kambal niya. Biglang tumunog yung elevator na senyales na narating na namin ang floor ko. Lumabas na ako. Okay, aasahan ko yan ha. Bakit sa honeymoon pa? Di ba pwedeng mas maaga pa dun? And I pouted. Gusto ko talagang makita yung kakambal niya para may ireto ko sa kaibigan ko naghahanap ng fafa. If you want to, and sweetie, I'll be right back. I just need to get the important file from my office. I'll talk to your supervisor when I get back, okay? Pagkatapos yung sabihin iyon ay nag-close muli yung elevator. Lumakad ako papunta sa desk ko. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Hay, nagpakita na muli ang malanding prinsesa. Oo nga, isang linta na naghahanap ng mayamang biktima. Kawawa naman si sir, nakakakuha ng hipon. Rinig na sabi ng ibang office mates ko. Ano ba yung pinagsasasabi nila? Pinagsawalang bahala ko na lang yon. Di naman ako malandi. Di naman ako prinsesa. Mas lalong hindi ako linta kasi tao ako. Tao! Sinong sir ang nakukuha ng hipon? Nang isda ba yun na nakakuha ng hipon? Ang weird nilang lahat. Nang umupo ako ay agad na dumagundong isang matinis na boses na sisira sa eardrums mo. Miss Lopez? Sigaw ni matandang supervisor. Yes, tandang? I mean, ma'am? Kaswal na tanong ko. Umalis ka ng 1 week without a notice? Late ka pa. You really are fired. You hear that? Fired! Sigaw niya. Natawa naman ako. Ma'am, it's fired as in F-I-R-E-D. Natatawang saad ko. Nakita ko namang pulang-pula ang mukha ni Tandang dahil siguro sa galit. You are Di pa natapos yung sasabihin ni Tandang nang marinig kong nag-ring yung phone ko. Bossio? Tanong ko sa kabilang linya. Trip ko ngayong mag-ala Koreana. Oh, you can speak Korean, sweetie? Well, I just want you to pack your things up and proceed to my office. I'll deal with your supervisor later. Okay, sweetie? Anyong? Sabi nito. Kaya bilang isang masunuring mamamayan, ay tumayo na ako at iniligpit ang gamit ko. Oh, saan ka pupunta, Miss Lopez? Maarteng tanong ni Tandang. Akala ko ba fired na ako? Di malamang aalis. Sagot ko sa kanya. Napanganga naman siya. Napasukan sana ng langaw ang bunganga mo. Huling sabi ko bago ko siya nilampasan. Bago ako tuluyang lumisan sa lugar ng mga demonyo, sa lugar na to, at tumingin ako sa kanila lahat and gave my goodbye wave at binigyan pa sila ng flying kisses. Pumunta na ako sa elevator at pinindot ang floor ng office ni Bryle. Habang nasa elevator ako,
Di ko mapigilang kantahin yung jingle ng Ariel. Na-LSS na kasi ako doon. May papikit-pikit of the eyes pa ako dahil birit na birit talaga ang lola niyo. Pagdilat ko, oh my God, nagulat ako sa dalawang Greek gods. Yung isa si Bryle at yung isa, teka, sino nga ba siya? I can see that you have a very talented employee. Saad ng lalaking kasama ni Bryle. Lumabas na ako ng elevator bago pa ito magsarado. And beautiful too. And he winked at me. Bigla naman akong namula. Beautiful daw ako? Yeah, we choose employees with skills and talents and considering looks to give the best of the best service for the company. Pagsang-ayon ni Bryle, lumapit naman siya at kinuha yung ibang dala ko at tinawag si Danny to bring my things sa office niya. So, Bryle, why don't you introduce me to your gorgeous lady here? Sabi nga ng lalaki kay Bryle. I saw Bryle clench his fist tila nagpipigil ng galit. Okay, Karina, this is Dion, an asshole. Dion, meet Karina, my beautiful fiancé. Saad ni Bryle. Pinipigilan ko na lang ang mapatawa ng malakas sa reaksyon ni Dion nang ipinakilala siya. Dude, hindi ako asshole no? Natatawang sabi ni Dion at mahinang sinuntok si Bryle sa braso. And what dude? She's your fiancé? What happened to Christina? Does she finally realize her career is more important than you? Sabi ni Dion. Bryle then smiled and looked at me. Well, this is the first time na hindi nagbago yung mood niya pag nagsasama sa usapan si Christina. Well, we could say I found someone who got my ideal type and is a wife material too. Masayang sabi ni Bryle and he held my hand tightly. Tiningnan ko siya at sinuklian ng isang matamis na ngiti. So, you're considering office romance? Tanong ni Dion with a playful grin in his face. Pinag-iisipan ko pa. Kung mag-a-apply siya sa posisyon ng CEO's personal assistant, then why not? Sabi ni Bryle habang di inaalis ang tingin sa akin. Teka, ano? Ibig sabihin wala siyang trabaho? Akala ko ba isa siya sa mga empleyado mo? Nagtatakang tanong ni Dion. Well, dati itong empleyado. Kakatanggal ko lang kanina considering I didn't show up since last week without prior notice. Sabi ko with a matter-of-fact tone. Oh, wait a second. Sabi ni Dion and hinalungkat ang dala nitong briefcase. Here. Tapos may inilahad sa akin ng isang calling card. Tinignan lang namin siya na nagtataka. Since you don't have a job, considering to apply for me, be my assistant. I'll give you a higher salary than Bryle. A once-in-a-lifetime privilege to work with one of the sought-after bachelor in town. And, di na siya pinatapos at agad na akong sumabat. I'm sorry, pero di ko tumatatanggap. I already know where I want to work. Then I smiled at him. Nakita ko naman siyang napangiti palalo. Di ba dapat manghinayang siya kasi tinurn down ko yung alok niya? Oh, just keep it. If you change your mind, don't hesitate to give me a call. Take care of her, dude. She's a keeper. Nakaantabay lang ako sa tabi-tabi. Pag iniwan mo, sa asamahan ko na ibabalik sa'yo. Watch out. Pagbabanta niya kay Bryle, tumango lang si Bryle and look at me at hinigpitan ng hawak sa kamay ko. Walang paraan na pakakawalan ko siya. Then tumingin kay Dion. Alis ka na. Shoo. I still have a lot to do. Pagtataboy nito sa kanya. Watch out, dude. Watch out. And by the way, Karina, nice meeting you. Sabi nito at inilahad ang kamay, senyales na makikipag-handshake. Tinanggap ko naman ito and shook it. Babawiin ko na sana ang kamay ko when he brought my hands to his lips. Agad namang hinila ni Bryle ang kamay ko. Shoo! Pagpapalayas ni Bryle kay Dion with hand gestures pa. Makashoe parang aso. Fine. You won in life, bro. You're lucky to find a goddess like her. How I wish I got to know her first. Tapos pumasok na siya sa elevator. Okay. Punta tayo sa opisina ko. Ayon ni Sir with a playful smirk on his face. Oo, anong gagawin namin sa office niya? Anong gagawin natin sa opisina mo? Nauutal kong tanong. Kinakabahan na ako kung anong gagawin niya. Natatakot kong tiningnan si Bryle. Wala, ano bang iniisip mo? Natatawang sagot nito sa akin. I felt relieved. Akala ko kung ano na. Pumasok na kami sa office niya. Well, isa lang yung masasabi ko. Nakakainis. Wala man lang kaek-eka ng opisina niya. Puros black and white, ni walang TV or something na mapaglilibangan. Anong gagawin ko dito? Ang boring naman. Sabi ko at umupo sa couch malapit sa table nito. What do you want to do? Tanong niya sa akin. Tapos itinaas baba ang kilay niya. I just shrugged my shoulders. Malay ko, siya yung nagpapunta sa akin dito eh.
Gusto mo bang gumawa ng isang bagay na masaya? Masaya? Siyempre, sino ba naman ang ayaw magsaya? Kaya tumango na lang ako. Sweetie, dugtong niya pa. Tumango na lang ako. Kailangan ko na rin magpapawis kasi lumalabas na naman si baby fats ko. Ay, di na pala siya baby. Nasa 20s na ako. Kaya pwede na rin sigurong adult fats to. That you'll probably be so tired after doing it. Sabi niya at lumapit sa akin. Tumango lang ako. Di mapapagod ka rin naman kasi magpapapawis ka, di ba? Umupo na sa tabi ko si Bral at siniksik ako hanggang sa dulo ng couch. Gusto mo gawin ngayon? Husky niyang sabi. Ngayon na? As in ngayon? Office hours pa eh. Ha? Wala ka bang trabaho? Tanong ko. I'm sure marami pa tong gagawin. Tapos may board meeting pa siya. It can wait, or probably I can reschedule it. Sweetie, I'm the boss here. Sabi niya at inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Yes, tumayo na ako at nakita kong napasubsob ang mukha niya sa handle ng couch. What the heck? Sigaw nito habang tiningnan ako ng masama. Tara na! Aya ko sa kanya. Tiningnan niya lang ako na nagtataka. Magji-gym tayo, di ba? Tanong ko sa kanya. His jaw drop. Oh, ano naman? Sabi niya fun. Fun naman talaga sa gym ah. Tapos sweaty. Di ba mapapawisan ka talaga, kaka-exercise. Tapos mapapagod ka dahil exercise ka ng exercise. You've got to be kidding me. Sabi niya habang sinasabunutan ng sarili niya. Nababaliw ka na. Nag-aalilang tanong ko. Damn, I need a cold shower. Sabi na lang nito at pumunta sa harap ng bookshelf. Magsha-shower sa bookshelf? Hala, nababaliw na talaga siya. Bigla niyang hinila ang isang libro at biglang bumukas yung bookshelf. Astig! Isang secret room! Agad siyang pumasok kaya pumasok din ako. Ang ganda sa loob. Dito ang hindi boring. May TV, may bed, may mini kitchen. Parang bahay lang. Agad akong dumambas sa bed. Ah, heaven! So soft. Tapos umakto akong parang gumagawa ng snow angel pero sa bed. Gets nyo? Tapos narinig kong may tumitikim. Would you mind closing your legs, lady? Nakikita ko ng panty mo. Nahihiyang sabi ni Bryle. Tiningnan ko siya. Namumula yung muka at tenga habang nakatingin sa ibang direksyon. Di wag mong tingnan. Sino bang may sabi na tingnan mo? Sabi ko sa kanya. Napailing naman siya. Dumiretso na siya papunta sa isang door na sa tingin ko ay CR. Pero bago pa siya umalis, ay di nakalagpas sa aking pandinig ang bulong niya. Na dahilan para ako naman yung mamula. How does she look wearing nothing but that dumb red lady underwear? Buti pa nakahubad sa harap ko. God, I totally need a cold shower.